Okay. Ito guys, ipakita ko sa inyo guys yung A plus setups ha. Ito guys, sorry guys, hindi ko to na hindi ko to na okay, start na tayo guys. Okay, ito si Prince. Oh. Yan, nag-kiss pa si Prince. Yan, good morning bro, good morning. Yan, sobrang idol ko yan. Ito guys, so yung A plus setups natin sa AUD, NCD, sorry guys, hindi ko to na signal sa inyo. Pero personally naman, hindi ko naman to na trade pero nung Friday kasi, may mga tao kasi na PM ko yan. Akala ko talaga na send. Pero tinignan ko ngayon, hindi ko pala na send. Ewan ko ba kung bakit. Siguro baka nalobat ako nito nung isa-send ko na. Yun. Ito guys, so ito yung setup natin. Pero may mga tao guys na nag-trade nito. Ayan, naka-trade nito. Okay, ito guys, so ito yung setup natin sa one day. Nasa ano tayo, nasa demand zone or support. Okay, pagdating dito, maghahanap lang tayo ng A plus setups. Kung saan ba tayo maghahanap? Sa 4-hour time frame lang. Yan sa 4-hour. Ngayon, wala pang setup dyan. Gagawin mo lang, wala kang gagawin guys, mag-aantay ka lang. Actually guys, dito nag-take profit na tayo dito last time. Pero ito yung isang A plus setups pa na gusto kong sabihin ng Friday. Okay, sana ba 'yun? Ito, nakita nyo guys, from one day, okay, one day to guys Tapos dito binigyan tayo ng ito, clear na clear guys letter M. Ito guys, nakuha na natin to nag-take profit tayo dito last time Ang tawag dito naman continuation pattern. Yung ganito, tapos ganyan-ganyan. Continuation pattern natin yan sa 4-hour time frame. Okay, nag-take profit na tayo dyan. Ito naman yung pangalawa, binigyan tayo ng letter M for counter trend. Okay, yan, binigyan tayo niyan. Ang entry point niyan, ito, sa 1-hour time frame dito banda. Dito banda sa area na to. Okay. Guys, tandaan nyo guys ilan tayo dito? 17. Pag nagpasa ako ng setup, ibig sabihin nun, kunwari, AUD, NCD by setup, ibig sabihin, A plus setups pa lang yun. Hindi pa ako nag-entry nun. Okay, hindi pa ako nag-entry nun guys Ang reason, ulit, bakit hindi talaga ako magbibigay ng signal sa inyo kasi parang nagkaka trading lang din ako ulit nun kung magbibigay ako ng signal kasi meron dito guys ng mga newbies na iba yung emotion nila, iba yung mindset nila na once na matalo sila hindi nila matanggap. Once kasi na nakita ko na ganun yung reaction nila, naapektuhan yung psychology ko. Kaya ulitin ko ulit, last time pinagbigyan ko lang guys na mag-open ako ng copy trading kasi kumbaga feeling ko kasi akala ko kaya ko na yung psychology. Yung mga behavior ng mga members ko na ganito, pag na-lose, nalulungkot, akala ko kaya kong i-accept. Yun, pero hindi ko talaga ma-handle yung tipong, kunwari, isang stop loss lang. Sa akin kasi guys personally, every time magti-trade ako, wala namang akong pakialam doon kung malose ako Kasi syempre, may peace of mind ako. At the same time, kumbaga, accept ko na yung lose kasi part talaga yun ng game. Kumbaga, walang bigyan niyo ako guys ng mentor, ng isang trader na malupit na walang lose. Posible ka makahanap nun. Kahit 20 years ka na sa trading, may lose pa rin yun. Okay, kaso syempre, naapektuhan yung psychology ko doon, kaya hindi ko na talaga ulitin yung copy trading. Ngayon, ang reason din bakit hindi ako nagbibigay ng signal sa sa crowd sa live chat natin kasi guys, may mga members pa doon na syempre mga hype pa, mga hype. Kunwari, pag nanalo, syempre matutuwa ka. Pag natalo, grabe naman yung lungkot mo. Okay? Kaya ending, baka maapektuhan ulit yung psychology ko, kaya pass na muna. Ito guys, yung A plus setups na sinasabi ko. Pag nagbigay ako sa GC, sa Trading Ideas, ng buy setup, ibig sabihin, nakakita ako noon ng buy setup. Okay? Buy setup sa 4-hour. Mag-i-entry ka ng ganito. E-entryhan mo lang siya sa 1 hour or let's say ganito guys. Dalawang option lang guys yung entry natin Kunwari letter M. Pwede mong tingnan yung entry point sa 1 hour. Ang hahanapin mo dyan, yung change of character tapos may displacement. Entry point ka na kagad doon. Pwede ka na kagad mag-entry nun. Or just in case na hindi mo siya makita sa 1 hour, kunwari 4 hour yung setup. Pag dito mo siya makita, bigla nagkaroon pa dito ng displacement na valid. Tapos dito nagkaroon sa 4 hour ng ganito. Guys, mas okay yung 4 hour. Pero minsan lang to guys lumalabas Siguro yung 1 hour, 90% lumalabas lagi. Yung 4 hour, minsan mo lang ito makita kasi sobrang tagal nito. Yung tipong one day,
1 day, tapos 4 hour yung A plus setups, tapos 4 hour yung entry point. Minsan lang yun guys lumalabas. Okay, kaya minsan nagte-trade ako nun. Pero guys, mataas yung win rate nun. Pag 1 day, 4 hour, 4 hour. Pero mostly, yung ginagamit ko talaga is, yung lagi natin nakikita sa market, na ginagamit ko is 1 hour. Ito yun guys, oh, ito. Ito guys, yung tinatawag na displacement. Ito yung first leg, 'di ba? Nakita nyo to, one leg. Yan. Ito nakita nyo yung pagbaba, tapos yung pag-retrace. Yung pag-retrace, dito kayo mag-focus. Tingnan nyo kung may halo ba o wala. At least 2 candles din yung pullback. Ito guys, oh. 1, 2, 3. Guys, may halo ba yan na black? Wala. Kaya ang tawag dyan, momentum candle, tapos displacement. Okay, first leg na yan. Check na yan. Kung may halo to na black, hindi ko to ituturing na displacement. Kaya idadadma ko yan. Maghanap ako ng other setup. Okay, pero dahil ito, binigyan tayo ng displacement na at least 2 candles pero binigay sa atin 3. Kaya ituturing ko to na displacement. Kasi yung pullback niya at least may makita ka dito na bearish na 2. Pero kung isang bearish lang yan tapos biglang nag-breakout na, hindi ko rin iti-trade yan. Okay, kasi base sa backtest, sa pag-backtest ko, may time na nagte-take profit pero mostly yung iba na ASL hit. Okay, kung isang candle lang yung mag-retrace dito. Okay, dapat yung retracement dito, yung magpo-form na siya ng W, dito guys, ito. Yan. At least 2 candles na bearish. Yung makikita mo. Dito, nakita natin, bearish, bullish, bearish, bearish. Okay lang guys, kahit may halo. Basta yung pinaka-importante kasi dito is at least may 2 bearish ka na retracement or pullback. Okay, ito guys, pag nalagpasan na to, pwede ka na mag-entry dyan. Okay, wala pa. Wag mo na mag-entry guys ha. Okay, hindi porket nagpasa ako ng buy setup dyan, nag-entry ako kagad. Ano yun guys, pag nagpasa ako ng buy setup, 60%, kunwari mag-entry ka na dito kagad. Ang winning rate nito, yung hindi ka nag-aantay ng confirmation, yung setup entry ka kagad. Ano yun guys, 60% yung win rate naman yan. Pero baka tamaan yung psychology nyo dyan, tsaka risk management, medyo mahirap kasi yan. Siguro it take mga 3 to 4 years siguro bago mo maintindihan yung gusto kong sabihin. Ang win rate nito guys is 60%. 40% pwedeng ma-hit yung stop loss mo. Okay, panalo yung win rate mo pero syempre mataas pa rin yung chance na matalo ka. 40% yung chance na matalo ka. 60% pwedeng ka manalo nito. Pero hindi ko to ginagawa. Ang ginagawa ko dito lagi sa 80 to 90%. Ito yun. Yan. Inaantay ko muna yung breakout dito. Okay, tingnan natin guys kung magbe-breakout ha. O ngayon, eto guys, nag-form siya ng another leg ulit. Yung iba ginaganito nila. Sa akin guys, hindi ko to kino-consider. Kasi may halo guys. So tingnan mo to. Kung wala sanang halo dito na ano na black, tatanggalin ko na sana dito yung ito, papalitan ko sana na dito sa baba. Kasi ito sana yung next na displacement. Kaso may halo, kaya yung steady ko lang dito yung ano, yung breakout. Okay? Kung may halo dito, dapat kung wala sanang halo yan, ililipat ko na sana dito. Kaso syempre may halo. Kaya dito pa rin. Kasi pwedeng ganito yan guys eh. No, pwedeng pader kasi yan eh, tapos pwede pang bumagsak ulit. Kumbaga na, yung momentum niya nasa downside pa rin. Okay? Kasi guys, pag downtrend, ito yung takbo niya. Ganyan pag downtrend. Pag uptrend, ito na. Kunwari, ito yung downtrend, no? Paano mo malalaman na matatapos na? Pag na-hit niya na to. Yan, pag ganito na. Okay? Ito guys, pagpapat naman ito. Tapos, ang tawag dito, price action naman. Okay. Pero ngayon guys, ito delikado pa to. Hanggat hindi to nabe-break, wag mo na kayo magti-trade. Wag ka muna magbabay. Okay. Tingnan natin. Oops. Wag muna. Delikado pa yan. Ayun. Nakita nyo guys ha. Ito, nag-breakout na. Ito, nag-breakout na sa ano. Kaya ang mangyayari, dahil nag-breakout na, ito, bibigyan kita ng option. Ito na guys yung magiging BIC natin. Ito guys ha. Ito. Kasi nandito yung retracement eh, hindi ito.
Okay, gigreen natin yan. Dahil nag-pullback na siya, nag-breakout na siya dito, once na na-breakout na yan, ang option mo dyan, pwede ka mag-entry kagad. Kasi, malapit lang naman sa breakout guys eh. Pero kung ganito yung breakout hanggang dito, huwag ka muna mag-entry, antayin mo na lang yung pullback. Pero dahil dito, nandito lang naman yung breakout, ang option mo, pwede ka mag-entry ka agad or antayin mo sa mitigation block, bumalik. Yan. Ibig sabihin, dito, pwede na siya mag-bounce pag bumalik. Pwede nang lumipad yan. Pwede rin dito. Basta guys, anything na makikita mo sa green na box, hindi ko alam kung hanggang saan dyan. Ito may mga ano yan. Kasi guys, walang nakakaalam sa market. Siraulo lang guys yung magsasabi na lilipad yan, babagsak yan. Kaya ang pinaka-importante guys, kahit 30 years ka na, hindi mo malalaman kung lilipad o babagsak. Kasi guys, yung market is always right. Kaya always i-respect natin yan. Okay, ako guys, hindi ko alam kung lilipad na yan, babagsak. Pero syempre, mayroon tayong trading plan na sinusundan. Kaya make sure lang, every time nagtitrade ka, hindi ka dapat pa iba-iba ng strategy. Dapat same lang talaga yung strategy mo kahit may loose pa yan. Pero make sure lang na kilala mo talaga yung strategy mo. Para at the same time, kahit may loose yan, hindi mo yan iiwanan kagad. Okay? Ang mali kasi guys ng mga newbies, porket na nanalo, akala nila strategy na yon. Once na matalo ng 2 beses, tatanggalin yung strategy, tsaka lilipat na naman sa ibang strategy. Mag-aaral naman ng bago, mag-aaral. Okay yun guys, pag mag-aaral ka, pero tatagal ka lang. Kung kaya mo naman yung pressure doon, sa ganong klaseng mindset, okay yun. Kung hindi ka naman nagmamadali. Kung willing ka naman makatanggap ng makatalo ka ng 100,000, may 200,000 pang mawawala, okay yun. Pero syempre, hindi lahat okay sa mga ganong klaseng tao. Yung iba, gusto nila na, kumbaga gusto namin coach makaiwas na kagad. Kasi syempre napagdaanan yun eh. Parang ganon. Okay, kaya pinaka the best advice ko, hanap ka ng isang strategy lang, i-focus mo lang yun. Okay? Kaya A+ setups yung pinopromote ko sa GC kasi nag-enroll kayo sa akin. Okay? Alangan naman, alangan naman, ako yung mentor, nagtuturo ako ng A+ setups, alangan naman yung setup mo yung masusunod. Okay? Kumbaga common sense lang yun eh. Hindi, coach, bakit ganun? A+ setups yung tinuturo mo dyan. Siyempre, A+ setups yung tinuturo ko kasi yun yung reason kung bakit ka nag-enroll eh. 'Di ba? Gusto mong malaman yung A+ setups. Hindi naman pwede na ano na ako yung mentor, yung mga student ko yung kunwari may papasa ng ganitong setup. Nagets nyo guys yung punto ko. Kaya A+ setups lang yung pinopromote ko diyan kasi syempre nag-enroll kayo sa akin at the same time yun yung ano, kumbaga GC ko kasi to. Okay, hindi naman kasi pwede na yung mentor mismo yung mag-a-adjust. Okay, sana clear na lahat guys ha. Okay, kasi guys, once na maraming magtuturo sa GC ng iba't ibang klase ng strategy, yung mga newbies malilito. At the same time, tatagal sila at saka maliligaw. Alam ko na yun, kumbaga automatic na yun. Yun yung reason na bakit napatagal sa akin. Sa sobrang, imbes na makuha ko siya ng 3 years, 2 years, sobrang tumagal talaga ako guys kasi strategy hopping. Kumbaga pa iba-iba ako ng strategy porque natalo ako ng 2 beses na mindset ako dito ako sa malupit. Itong itong strategy na to kasi malupit to sabi ng ganito eh. Enroll na naman ako diyan. Pag enroll ko diyan, ito na guys ha, ito guys, nakakuha ko guys ng siguro sabihin natin 6 na mentorship. Tapos merong marami sa YouTube. Basta guys, ganun yung ako yung tao guys na siguratista. Willing ako gumastos na ako ng almost 100 plus na sa mga mentorship na yan. Iba't ibang klaseng mentor, may mga foreigner, may mga Indiano, may mga Pinoy. Tapos ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko lahat. Pero sobrang nakakalito talaga guys, promise. Kaya medyo tumagal talaga ako nun. Alam mo yung tipong magsiset up ako, kunwari, itong strategy ni ganito. Ito guys, ay papakita ko sa inyo yung side effect niya. Kunwari, itong price ngayon. Okay, itong price na to. Dahil sa sobrang dami kong alam, minaster ko lahat, hindi na ako nakakapag-trades, napo-FOMO na ako. Kasi katulad dito, itong strategy na pag ang AMA ganito ganyan, lilipad. Pero bakit yung isang turo ng isa babagsak? Hanggang sa dumating yung time na parang, basta alam nyo na yun, mapapansin nyo yun guys, eh, di ba? Pag masyadong marami kang alam, yung tipong napaparalyze ka na. Imbis na nakapag-entry ka dapat, hindi ka na lang nag-entry kasi natakot ka na, na-FOMO ka na.
Ganun yan guys, yung isa sell, yung isa buy, buy, tapos sell, tapos ang mas malupit nun, lahat sila mga Lodi, mga idol mo na mga mentor. Okay, kaya I suggest, kung gusto mo maging maayos talaga yung psychology mo, eh, ang pinaka the best talaga, yun, hanap ka lang ng isang strategy tapos i-backtest mo yun. Okay? Tingnan mo yung win rate niya kung ilan ba yung lose, ilan ba yung wins. Pag yung out of 20, may lose ka na 8, 12 yung wins, okay yun. Yun lang yung gagawin mong strategy. Okay, 8 lose guys ha, tapos 12 wins. Okay, kung gusto mo naman, kung gusto mong gamitin yun, yun na yung gagamitin mo. Pero kung gusto mo pang mapataas talaga yung win rate mo, mag-demo ka ulit, hanap ka ulit ng ibang strategy, i-backtest mo ulit, kilalanin mo ulit. Okay, pero ito guys, yung A+ setups, lifetime ko na itong gagamitin. Kasi proven and tested ko na to. Actually guys, konti lang naman yung lose natin. Pansin niyo 'di ba? Ilan yung mga wins natin tapos ilan yung lose natin. Siguro maka-4 lang tayo. Tapos last month nanalo tayo ng ilang ano yun, mga 20 plus, mga ganun, 15. Pero syempre, nagkamali na tayo sa risk nun kasi na mental block talaga ako nun. Kaya naapektuhan talaga yung mga funded account ko. Yung isa sana maging 50,000 live na sana pero okay lang yun. Sa kasalanan ko naman eh, kumbaga decision ko yun kaya walang ibang sisisihin kundi sarili ko. Okay, kaya move muna tayo doon. Pero syempre, ang gusto ko lang sabihin guys, the best yung A+ setups. Na ang nagkaproblema lang talaga nun, depende kasi guys yung win rate nito sa tao. Kung nakafocus ba or na mental block or ano man. Okay? Ito guys, so, dito sa area na to, ito yung mitigation block. Ito yung BIC natin. Yan. Anytime na magta-touch na yan dito sa box, pwede na yung lumipad. Pero syempre, yung rules natin lagi, kailangan makapag-exit ka kagad sa first na yan, resistance or order block. Ito kasi guys yung first na order block sa 4-hour time frame. Okay? Ito din yung first order block sa 1-hour time frame. Okay, dapat dito sa area na to makapag-exit ka kagad. Kaya ito naman yung ginagawa ko guys minsan. Kunwari, may entry point na ako dito. Ang tagal ko inantayan. Kunwari, dito ako nag-entry, tapos ganito. Tapos ang goal ko, dapat maka-exit ako dito. Kaso, ang ibibigay sa akin na risk-reward ratio, ganito lang. Parang 1:1 lang. Dapat 1:2 yung minimum ko. Ang gagawin ko, hindi ko to iti-trade. Or ganito, iibahin ko yung decision ko. Pwedeng, dito ako mag-entry, dito banda, dito ako mag-entry, tapos dito ko ilalagay yung TP ko. 1:2. Ganun lang. Ang mindset dito, be responsible lang guys sa mga decision mo. Ang mindset dito, ito yung mindsetting ko dyan. Once na na-hit to, okay. Tapos dito, hold ko lang to hanggang ma-hit yung TP ko. Pero kapag lumipad to, dire-diretso lang, hanggang dito lang pala yung retrace niya. Tingnan nyo guys, hanggang dito yung retrace. Tapos biglang lumipad, okay. Wala akong loss, wala akong wins. Magiging okay yung mindset ko. Wala akong pakialam kung break even ako, wala akong pakialam kung hindi ako nag-trigger. Basta sinunod ko yung trading plan ko. Tapos, yun na naman importante kasi sinunod mo yung trading plan mo. Okay? Kumbaga, naging disiplinadong trader ka. Ganon guys yung mangyayari kapag may peace of mind ka. Yun, pagising mo sa umaga, may prayer, may meditation, may exercise. Pero kapag pressure ka guys, hindi mo maiisip yan. Kasi kumbaga, ang habulin mo doon, profits. Coach, may entry ka na ba? Bakit wala ka pang entry? Bakit ang tagal mo, coach, mag-entry? So, yun, na-pressure talaga ako doon, pero okay lang. Ito guys, yun yung ibig kong sabihin. Example, ito yung goal mo pala, dito pala ka mag-entry. Okay lang yun, pangatawanan mo na yun. Kapag napag-iwanan ka na, huwag kang magbe-blame. Okay lang, hindi para sa akin yung trades na to. Hanap ako ng ibang entry. Okay, ang importante, sobrang thankful ako kasi sinunod ko yung trading plan ko. Hindi ako nag-break ng rules ko, hindi ako nag-break ng plans ko, naging disiplinadong trader ako, hindi ako naging hype. Tapos, kinontrol ko yung risk ko. Nag-risk lang ako ng kayang mawala. Yun guys, yung pinaka long term na pagma-mindset sa pagti-trade. Okay? Yan yung reason guys kung bakit napasa ko yung 2 funded account ko. Okay, ito pa. Pero ang nangyayari dito guys, tingnan nyo just in case ito yung decision mo, ito,
Lumipad talaga siya guys. Yan, yan, yan. Tapos dito sa area na to, 'di ba tingnan nyo yung mga nilalagay ko ng mga box. Diyan siya nagkakaroon ng mga reaction. Ibig sabihin, sa box na to, sa 4 hour or 1 hour, anytime pwede na bumagsak. Dapat nakapag-exit ka na dyan. Okay? Pero swerte natin, ang mga hinanap pong setup guys, minsan ganito eh. Kunwari, dito pa yung first order block. Yan. Yung mga dito pa guys, oh, tapos dito walang valid na order block. Tapos dito wala din valid order block. Nandito pa yung order block sa taas. Kaya swerte natin. Ang ibinigay sa atin ng market, binigyan niya tayo ng 1:4. Yun yung mga minsan na hinahanap ko guys eh. Pag bibigyan nila ako ng 1:1, hindi ko na iti-trade yan. Kahit setups pa yan. Okay? Pero kapag may binigay sa atin na nandito pa sa taas yung order block, yun. Ibig sabihin, ito yung bigay ng market, edi thank you. Pero sa akin lang, yung risk natin dito lagi, ang mindset ko kung ngayon, kunwari, 'di ba, wala akong ano ngayon, wala akong copy trading. Ang lagi ko tinitingnan yung stop loss ko. Kung magkano ba yung matatalo ko sa stop loss. Okay, kunwari meron akong $300. Ang kaya ko guys kasi ako na mismo to personally ang nire-risk ko $50. Yan, kahit matalo ako ng 3 beses, matatalo ako ng 150. 50% na lang matitira sa akin. Pero ako kasi to eh. Ako kasi to guys, kahit matalo ako ng 300, okay lang naman. Ganun yun. Pero minsan, ang ginagawa ko minsan 30 lang. Depende guys kasi ako naman to, kilala ko naman sarili ko. Okay, matagal na kasi akong trader. Tsaka mas tagal kong kilala yung sarili ko. Alam ko kung, pero kapag may nakaramdam ako na konting, kunwari stop loss, ay medyo masakit baka maapektuhan yung psychology ko nito. Ina-adjust ko yung risk ko. Yung ginagawa ko na lang $20 or $30. Parang ganun. Okay, basta guys, i-risk nyo lang yung kaya nyong mawala. Kunwari, ito, basta guys, at least 3 times. Yun yung psychology ko guys eh. Kunwari, nag-risk ako dito, iisipin ko na magre-risk ako dito ng $50, tapos matatalo ako ng 3 times na trade, 150. Kaya ko kaya mawala yun. Pag kaya mo, yun, i-risk mo na yung isa, yung 50. Para at least the next trade mo, focus ka pa rin. Tapos, pag matalo ka ulit, nakafocus ka pa rin. Kasi yung mindset mo, nakaset na at least 3 yung talo mo na kaya mong mawala. Pag matalo ka ulit, yun. Ano ka na, bawi ka na next week. Next week na ulit. Tapos mag-decide ka ulit kung ilan yung i-risk mo. Okay, hindi yung ano guys na nagre-risk ka dito tapos magrereklamo ka pag natalo ka, nasunugan ka. Kasi yung ni-risk mo pala 100%. Tapos i-blame mo tuloy yung coach na ano ba yan, pangit naman ang setup mo dahil sa'yo natalo ako. Yun yung pangit. Okay? Ang ano yun, kumbaga hindi kasi maganda yun eh. Mas maganda, ang tunay guys na leader guys, malalaman mo guys kung tunay na leader yan o hindi. Yung nag-a-accept ng mali. Yun yung natutunan ko guys sa mga mentor ko na maayos. Kasi may mentor din tayo na ano na medyo may attitude, pero okay lang yun, sila yun eh. Pero syempre, ang kinukuha ko lang sa kanila yung mga magaganda. Pag pangit na, tinatapon ko na. Okay, ang isa guys sa mga natutunan ko talaga, kung gusto mo maging leader talaga, accept mo na may mali ka. Okay? Yun, ako kapag may mali ako, sinasabi ko. Tsaka nakakaluwa guys sa ano, pinopost ko pa nga 'di ba guys sa GC, sa page ko na na-hit yung stop loss ko ganito. Okay. Paano pa ba? Guys, ito guys yung sobrang ano na tinitingnan ko ngayon. Ito guys yung TA natin ngayon. Una, ito, yung 1 day natin nasa imbalance tayo. Okay, nasa imbalance. Expect ko na magbabounce talaga yung price diyan. Tapos, ang kagandahan niyan, kung i-ano mo yan, titingnan mo yung last time, yung mga past. Yan. Ito pala yung valid na support. Parang ano coincidence. Ito guys sa imbalance na support area, tapos dating support pa pala. Tapos kung iba-backtest mo yan dito, yan guys itong area na to, sagrado pala. Kumbaga key level siya. Ayan o. Guys, tingnan nyo dito siya nag-bounce. Ibig sabihin, matindi yung buyer dito. Ayan o, lumipad siya dito. Tapos pagdating dyan, nag-breakout, naging resistance siya. Ito, resistance. Ulitin ko guys ito.
Dito nag-bounce yung price, lumipad. Ibig sabihin sagrado yung area na to. Tapos pagdating dito, nag-breakout. Ibig sabihin resistance na to. Tingnan nyo guys, ni-respect, bagsak. Ito nag-breakout ulit. Pagka-breakout niya, naging support na to ulit. Okay, hindi na yan resistance na support na yan. Binalikan, nirespeto ulit. Ayun. Ibig sabihin, itong area na to, key level ang tawag dyan. Okay? Or tinatawag na area of value. Okay, tapos dito, ang daming tawag guys eh. Pero actually, same lang naman yan. Same din siya SMC at saka ICT. Change of change of character sa SMC, sa naman sa ICT concept, market shift. Baka same lang naman yan. Kung price action naman, breakout point. Okay, ngayon guys, nandito tayo sa key level ngayon. Kaya yan, huwag tayong magtataka na kung bakit nagkaroon dito ng bullish engulfing. Sabihin sagrado yung area na yan. Kaya dito, okay na ako dito. Siguro 90% sa akin. Kung magkamali man ako, okay. Pero sa akin, for me, base sa analysis ko, itong area na to, key level yan. Support area yan sa 1 day. Kaya punta tayo sa 4 hour. Yung 4 hour, guys, palipad na to sa 1 day. Okay? Uptrend na. Yung 4 hour niya naman, uptrend na rin. Kasi ito yung downtrend guys. So, ito yung downtrend. Ito yung up. Ito yung up. Ito yung up guys Ito yung pullback. Okay? Yung pullback niya, ito pababa. Galing dito, ganyan, ganyan. Pumunta dito, lumipad. Tapos, dapat, kung babagsak pa to, dapat dumiretso na yan dito. Okay? Kaso ang nangyari, dito pa lang sa area na to, nag-change of character na. Okay? Dapat dito pa lang, ito. Ipat natin guys Ito yung downtrend. 1, 2, 3, 4. Ito yan. Downtrend na yan. Dapat pabagsak pa yan. Kaso wala na. Ang nangyari, hanggang dito lang siya. And then, nag-market shift na or nag-change of character na. Possible ganito na yung moves niya. Kaya yung 4 hour time frame sa akin is uptrend na rin. Okay, tapos na rin yung downtrend dyan. Kaya kung magsisell ako dyan, ang mindset ko, magiging against the trend na ako niyan. Kasi pag naging against the trend ka, kumbaga kung nagtitrade ka sa trend, 80% panalo ka na kagad. 20% pwedeng chance malose ka. Kumbaga kapag sumasabay ka sa trend, malaki yung chance mo na manalo ka talaga. Okay? Ngayon, ito na. Dito naman tayo mag-focus kasi, di ba ito, sabihin natin na ito, yan. May change of character na dyan. Uptrend na siya. Ito ngayon, itong area na to, dito tayo magpo-focus. Kasi dito, sa 1 hour time frame, pullback yun pababa. Okay? Pullback yun guys, pababa. Kasi ito, meron ditong valid na resistance. Yan, pwede pang lumipad yan. Pero pag nag-touch yan dito sa box na to, pwede na yan mag-retrace. Possible guys possible. Base sa analysis ko. Okay, walang 100% guys Kung may analysis ka, gawin mo yon. Pero dahil ako yung mentor dito, ako yung magtuturo ng analysis ko. Okay? Lalo sa may mga bago. Pero kung may sarili kang analysis, yan, analyze ka rin. Okay, hindi mo kailangan sundan to. Okay, basta dito guys, dito tayo mag-focus sa magiging price action nito kasi possible magda-downtrend yan yung 1 hour time frame. Kaya huwag ka muna mag-i-entry. Kasi yung 1 day uptrend, 4 hour uptrend, yung 1 hour, possible na magda-downtrend pa. Kaya ang gagawin natin, yan, pag pumunta na yan dito, hanap tayo ng change of character. Okay, kasi possible guys, magpo-form yan ng A+ setups Ito dito sa area na to, merong nag-form na parang ganito. Yan, possible, baka magganito-ganito yan. Continuation pattern. Yan, tapos sa 1 hour, titingnan ko to, susundan ko yan. Pag natapos na yung up-down trend sa 1 hour, doon ako mag-i-entry. Para yung 1 day uptrend, 4 hour uptrend, yung 1 hour uptrend. Tapos magsisell ka. Hindi, joke lang. Siyempre, magbabay ka nun. Ang ending pala, nag-sell ka, no? Yan, ganun yun, guys. Kumbaga, ibig sabihin, para mataas yung win rate natin. Kumbaga, lahat naka-align.
Okay, yung 15 minutes, 1 minute, tsaka 5 minutes. Kayo na bahala dun kasi hindi naman tayo scalper eh. Okay, yun lang base sa trading plan natin ng A plus setups. Okay, dito guys, abangan ko to. Abangan ko yung pullback nito pababa. Tapos tingnan ko kapag tumigil na yung downtrend sa 1 hour time frame yan. Pwede na ako mag-buy. Yung ano nito, ito guys yung nakikita kong, syempre ito. Ito yung resistance. Yung 1 day na resistance kasi guys, ito. Malayo-layo pa. Ito. Yan. Resistance area yan. Ang kagandahan yan, opposite kasi to guys sa mga USD. Yung gold kasi guys, yung momentum niya pababa. Ito guys, oh. Tingnan nyo guys ha. Last time ko pa nilagay ito eh. Pero wala kasing A plus setups kaya hindi ako nag-trade. Pero expect ko na yung mga news pabagsak talaga. Dahil ito, valid to na resistance. Kaya nire-respect yan lagi yung mga box natin. Kaya nangyari nung news, bumagsak. Pero hindi naman ako nag-trade yan eh. Wala namang setup eh. Okay, kaya wait natin to guys. Wait natin. Wait natin mag-form ng A plus setups bago tayo mag-entry ng trades.